Magandang araw mga kamaster, at ngayon ay nandito na naman tayo sa Calao, sa lansangan ng Calao, kung saan matagpuan ng mga hiwagat, mga dasal ng mga mutya na dito na matatagpuan, no? At syempre, ang nagpasimula ng Pinoy Agimat dito sa Calao, Manila. Palakpakan tayo lahat, Pinoy Agimat! Dapat may tinapay. May tinapay. Ayan, no? Yan, mababaw naman bayaran mo yan, tol. Meron pang Hindi ako magbayad na, ikaw. May libreng ano. May sponsor pa kami na ano. libreng- Pero mamaya, lista nyo na lang yung mga ano, makukuha. Okay, Master. Magandang araw, Master. Magandang araw po. Sige, Master, sa mga nakakapanood sa YouTube account, sa YouTube, Yes. maaari kang magpakilala. Master, magpakilala ka. Ako po si Leo Atinta po sa Calao, Pinoy Agimat, Harimbakal, Anti-Crime. Nagpapasalamat ako sa vlog namin dito kang Dasma Kaluwayan, Bert Portia, Ayun. sa 34,000 subscriber followers. Pasalamat ako sa nanonood sa akin sa Pinoy Agimat ng Calao nga matagal ng panahon, almost 11 years ago. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng kikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Ayun. Sige, Master. Ipaliwanag mo, Master, ano bang eksaktong ginagawa mo dito sa Calao? Ikwento mo naman. Ang ginagawa namin dito, ang number one talaga, yung panggagamot namin sa mga taong nanghihingi ng tulong. Gagamutin natin sila sa pamagitan ng dasal at ritual. Dito sa amin, walang pinipili. May pira ka man wala, lalapit ka lang, gagamutin ka pa rin. Ibigay namin ang serbisyo nga tama para sa tao, makatulong tayo sa pamilya, sa tao, sa bayan, sa Diyos. Ayun. Yun Actually, Master, maraming nakakapanood sa social media, no? Gaano ka na ba katagal dito sa Calao? Paano ka ba nagsimula sa Calao? Since 1998, dumating na ako sa Manila. 1998. Siyempre sa naranasan ko, nahirap din ang buhay. Pero ginamit ko yung kaalaman ko talaga sa panggagamot. So, yung pala, 1998, doon din kayo natutong Ng gamot. manggamot, natuto sa lihim na karunungan. Yes. Kasi since 1993, 92, na-iblis ako ng groups ng Harimbakal ng Democratic sa Butuan City. 1992. 1993. Kasi napunta ako sa kapatid ko na business kami. Siyempre, nakilala ko yung mga grupo din. Kaya napasok ako sa grupo ng Harimbakal. Doon ko nakuha yung kaalaman ko. So ito pala mga ka-master, no? Sa hindi nakakaalam, syempre si Master, nakikita nyo sa Calao, nagbebenta ng mga mutya. Di nyo ba alam na si Master Banjo ay nakatapak bilang seaman? Yes, kasi pinaaral ako ng mother ko. Oo. 1989, nag-aral ako sa Visayan Maritime Academy sa Sumag, Bacolod City. Maritime Yes. Academy. 1989. Graduate po ako ng Associate Marine Engineering. Batch 91 graduate po ako. Pinaaral ako ng magulang ko. Pero Master, nakapagsiman ka, hindi na dito sa Maynila, kundi sa Maynila ka ba nakapagsiman o sa ibang probinsya? Gusto ko patayin Ako nakapagsampa ako ng barko, dito na po ako sa Calao, sa Manila nag-apply. Hindi ako sa Mindanao nakasampa kasi tinulungan din ako ng tao nga pinagtrabahoan ko rin. Siya yung nag-request sa akin nga maging utility ako sa isang company. Utility 14 months. 14 months ang utility ko. Nasampa ako sa Araw Shipping kang Juju Chong ng crewing manager ng Corner Andang Piscina, Corner Anda Intramuros. Kaya pala Master, no,
kahit yung mga kapitan sa barko, nagiging customer mo sa Yes. sa mga mutya, no? Kasi alam mo rin yung mga usapan nila. Kasi ang mga seaman kasi, siyempre, nahingi ng tulong ng dasal. Siyempre, nagkatotoo yung dasal namin ng Harimbakan na natulong din sa kanila ang dasal namin. Kaya may tiwala rin sila sa akin kahit sa maliit na bagay. Mm. Sige, Master. Pag-usapan naman natin yung yung dito na sa Kalaw. Nag-virals ka nung panahon 2017. Dahil sa yung mga gamit kasi nagana kasi. Siyempre, yung mga tao kasi nakiramdam lang yan. Tinitingnan nila yung gamit kung tunay o hindi. Ngayon, marami na kapag sabi nga, punta tayo sa Kalaw, nagkatotoo na yung mga gamit, kukuha tayo doon. Hindi ko naman sila pinipilit. Talagang nakita nila nga. Napanood nila. Napanood nila. Pupuntahan nila para Nakatotoo. Nakatotoo ang isang bagay. Umekti. Nakatotoo. Saka siyempre yung mga pupunta rin, parang curious sila. Ano kaya meron doon? Totoo kaya yung video na yun, di ba? Sila may dala-dala rin silang agimat. Mga sinaunang panahon, mga matanda na kasi ang kumuha sa akin, nakuha sila. 1,000 ang kinuha nila sa akin nga agimat din. Meron din sa ibang bansa din kumuha din Ibig sa sabihin, akin. tagang kumita ng ang negosyo sa pag-agimat si Master. Pero ang sa akin, nakakapira ako noon, pero binigay ko sa anak ko opportunity. Tapos yung anak ko, matagal ng panahon nga hindi sila nakasampa ng barko, binuhos ko din yung pira ko doon. Nakasampa sila ng barko kasi dalawa yung seaman niya pinasampa ko, anak ko eh. So Master Tep, ang iyong mga gamit is tagang pampalakas sa negosyo o sa hanap buhay. Yes. Sa iyong buhay na ikaw nagbebenta, talagang umeepekto rin. Nag-epekto siya. Sa'yo din sa mismo. Kasi may mga opportunity rin. Yes, may opportunity. Kasi ako dati kasi, kawawa kasi ako dito sa Kalaw. Yan. Kasi natutulog lang ako sa bangketa. Yan. Ang nangyari sa akin, dahil hindi na ako nakasampa ng barko, nagbigay pa rin opportunity ang Diyos sa akin na makilala ako bilang manggagamot. At maraming nagdudunit sa akin kahit paano. Mga seaman niya, natulungan ko. Bumabalik kasi nakatira sa bundok eh. Yung source ng tirahan ko, sa bundok talaga. Doon ko pinakit ang mga seaman na walang sampa, walang panggasto. Siyempre, iba din nagtutulong rin tayo sa on the time na yun. Saka bago sila umakyat, siyempre kailangan may mga dala silang mga... Binibila ng noodles, mga cup noodles, mga tuyo, suka, asin, and then tuyo, itlog. Yun talaga makaya ko dati. Maraming seaman din nga napasampa ko, meron naman tumutulong talaga sa akin, oras ng kagipitan din. Kasi siyempre mga seaman, lagi silang bumabiyahe. Kaya talagang may mga gamit silang mga dala. Ngayon, pag sila nakabalik, nagpapasalamat sila sa'yo. Yes. Dahil yung mga gamit na yun... Ay, nagana daw. Nagana. Yes, nagana. Kaya nga, hindi sila makakalimot sa akin dito sa Kalaw nga sa on the time na yun, na-aksidente sila, nailigtas sila. Sige, Master, sabihin mo, sinong mga posisyon ang mga bumibisita sa'yo dito? Mga pulis, mga kapitan, mga... Ang bumibili sa akin dito, wala naman pili, basta naniwala. May bumibili sa akin na rating, may mga officer. Pag tinawag nga rating, yung mababa lang ranggo. Pag mga officer na doon sa kapitan at chief engineer, mababa na yan. Pero may naniniwala din sa akin niya, kumuha sa akin yung mga pulis nga may mga rank, and then mga sa armed forces, may kumukuha sa akin gamit, pumupunta din sa bahay. May kumukuha rin sa akin yung mga... Bago dumistino, kukuha silang gamit. Hindi, nakita na kasi nila nga gumagana ang gamit eh. Nakita na nila nga effective ang gamit. Siyempre, naniwala na talaga sila na ang gamit ay totoo na talaga ito. Kaya nga sinasabi ko, maraming kumuha ng gamit sa akin. Kasi marami naman talaga, sa ngayon, marami nagbibinta ng gamit din. Ayun. Pero ako, hindi na ako naninira dyan. Labas na ako dyan. Basta ang sa akin, sa Kalaw. Ayun. At saka sa YouTube. Ayun. Sige, ito, Master. Gusto kong itanong sa ito, Master.
ang mga mutya ba, sabihin natin mga lahat ng mga bertud o onting-anting agimat, mutya, yan ba yan ay masasabi ba na kakabit ng kulturang Pilipino? Ang mutya at anting-anting, ano ito, ito ang tinatawag nga sinaunang panahon pa, meron na talaga ito. Sinaunang panahon. Kasi kapanahonan nila ni Lapu-Lapu, Wala pa yung mga sila Magellan, wala pa. Hindi, nauna sila pula 15th century. Oh. Sila- Meron na, meron na. Meron na talaga, pangil. At saka itong nasunda naman yung mga sa general natin, medalyon din. Dalawa nga ang gamit noon, kalikasan at medalyon, noong panahon pa yon. Nung kapanahonan pa, meron na talagang medalyon at kalikasan at dasal. Una, dasal, kalikasan, So medalyon. masasabi talaga natin na kakabit ng kulturang Pilipino ang agimat kasi hindi pa tayo sinasakop. Ito na yung bahagi ng pamumuhay natin dati. Kasi mga tribes, nagamit na talaga ng agimat ang tribes nung kapanahonan pa, mga dato-dato. Yeah. Oo, kapanahonan pa, nagdato-dato, meron na talagang tinatawag nga is the nature power, natural power siya, tinatawag lang siya ng agimat. Saka ang pagkakaalam ko din, ang mga sinaunang Pilipino ay ang kanilang Diyos ay kalikasan. So, Naniniwala lang sila sa power kasi hindi pa establish mo ang tao eh. Hindi pa siya na-develop, wala pang establish, wala pang nagsabi nga ito ang Diyos. Hindi pa nakilala ba? Kasi yung nakilala na talaga, yung pumasok na yung mga tinatawag na adventurer, yung mga nagpapaliwanag, may mga Biblian dala, Kristyanismo, Yan. yung mga iba, Buddhist, mga kung anong reliyon. Kaya marami na ngayon nagpapaliwanag. Kaya sino yung unang lumapit, yun ang pininiwalaan din. So, Master, ipaliwanag mo rin na ang anting-anting ba, lagi bang nakakabit dyan ng reliyon o hindi naman? Hindi, ang anting-anting, iya ka nature power at dasal. Hindi, I mean, meron din bang agimat sa Muslim, meron din agimat sa Kristiyano, kung sa Kristiyano, mga Santo Niño. Lahat ng mga lugar, lahat ng mga lahat. reliyon, mayroon silang sariling ritual. Ayun. May mga Lahat ritual. lahat yun. Yes. Bawat isa. Yes. Sa Buddhist, meron. Meron. Sa mga ibang lugar, Yun. India, meron din. Mga Orthodoxa, meron ritual. Kasi sila, pinitensya. Ibali, leader siya ministro o king siya yung nag-sacrifice. Walang kain-kain din yan sila. Parang fasting. Ganun. Yes. Kumuha sila ng kaalaman sa pamagitan ng yung para may sinusunod sila. Oo. So, Master, bakit ba ang mga Pilipino ay mahilig sa mga agimat, sabihin natin? Bakit kaya ganun? Yun ang kinigisnan eh. Nagising na eh. Nagising na tayo sa ganitong bagay. Nagising na tayo nung kapanahunan pa. Kasi mayroon na yan dati. Mayroon na talaga. Meron na. Meron na yan dati sa 15 o 16th century. Kasi yun naman talaga nakilala panahon nila Lapu-Lapu. Yun naman talaga kilala. Yung yung sa medalyon, nakilala rin si medalyon. Sa kapanahonan pa sa Kastila, nagdadala rin sila ng medalyon. Sila, mga bayani natin, Yes, meron. may mga diba? medalyon. Sila Bonifacio, sila Kasi may Emilio. nagdadasal din eh, araw-araw eh. Siyempre, nabubuhay yung isang bagay. Pag nagkaroon ka, susundin mo yung kwanto. Ang anting-anting, yun ang tinatawag nga, tinatawag nila nga, yun ang ritual ba nga, may mga sinusunod sila nga, bawal. Nasa tao na lang yan kung talagang naniniwala sa mga ganitong bagay. Okay. So, Master, lahat ba ng tao pwede magkaroon ng mga ganyang mga gamit o pili lang talaga? Ang ang naniniwala lang. Ayun. Kasi yung iba, hindi ka naman
minamahal ng gamit kung hindi ka naniniwala. Ayun, yun. Pag minahal mo ang isang bagay, mamahalin ka rin. Ganun lang yan. Parang hindi mo naman kailangan isuot kung hindi ka man naniniwala, ba't susuot mo pa, di ba? Oo. Kasi ang tao kasi, siyempre, umaasa rin yan sa agimat. Pero, yung agimat din nga, totoo lang. Hindi yung nagdadala ka, walang kabuhay-buhay. Kailangan, yung agimat na buhay talaga, yung gagamitin. Okay. Yun, kailangan, yung may alam ang nagbigay, yung totoong magbibigay. Hindi yung mapupulot mo lang sa mga kung ano, wala namang kabuhay-buhay. O kailangan yan na pag tayo may agimat, kailangan siguraduhin natin nga gumagana siya. Yun ang sabi ko lang sana. So, Master, magandang ipapayo din natin sa mga nakakaroon din ng mga gamit is hindi lang basta yan palamutik, kundi kailangan, ito yung mga gamit na kailangan paniwala ang buhay. Oo, malalaman mo yung gamit sa oras kasi ng kagipitan, ang isang bagay ay nagana siya. Yun ang agimat nga totoo. At ikaw, nga may dala ka rin na agimat, matakot ka rin nga gumawa ng masama. O may takot ka ba nga masumpa, Ayun din. hindi gagana. Siguro ang kagandahan din sa pagkakaroon din ng mga mutya is yung parang mayroon kang palatandaan sa katawan mo na kailangan kang maging mabuting tao. Yes, kasi pag may agimat ka, makapamilya ka, makatao, makabayan, makadiyos ka. Yun ang tungkulin mo bilang Hindi agimat. lang kasi ang rule, ang number one dyan, kailangan pag ang tangan-tangan niya, yung kailangan maging mabuting makadiyos ka. Yun din, so kung meron kang agimat, parang yun din yung paraan mo para mapalapit ka sa Diyos. Kung Yes. sinong Diyos yung pinapaniwalaan mo. Oo, kasi pag malapit ka sa Diyos, nagdadasal ka palagi. Ang pagpalapit sa Diyos, yung may relasyon ka, yung nagdadasal ka na talaga. Okay. So parang ano siya, para siyang way. Oo. Yung mga agimat ay isang mga tools para mas papalapit sa itaas. Oo, magdasal palagi. Ayun. Kasi ang dasal kasi, isa yung nagbibigay kaligtasan sa iyo at Bigay ng power. bibigay lakas sa iyo, saka malapit ka sa Diyos, hindi ka malayo sa Kanya. Kumbaga may relasyon ka. Sama nagpapagaling ka sa sakit, nagbigay ka ng panangga, tinutulungan mo yung tao, gumaling, may kunting advice. Yun ang tama sa isang manggagamot. Oo, kaya kailangan tumulong ka rin sa tao. Ayan. So ito, Master, napag-usapan na rin naman natin yung paniniwala. So kakabit din doon yung mga tao naman na hindi naniniwala. So hindi maiiwasan, tayo ay nasa Kalaw, iba-ibang mga tao dito. Ano Oo. yung sinasabi mo na lang doon sa mga tao na mga bato, may binibenta mga bato. Oo. Ang mga ganun nga bagay, wala naman akong dyan. Nasa kanila na yan. Kasi sa explanation ko, there is a kalikasan. Hindi naman siya gawa ng tao. Oo. Ngayon, hindi lang nila maintindihan ang mga ganitong bagay. Actually nga tuwing ako yung naglalakad sa Dalampasigan, pag ako nakakita ng bato, simpleng bato lang. Yung palang misteryo na Mapapaisip ka, saan galing yung bato na to? Paano siya nahulmang ganito? Nagsimula ba siya na ganito na? O nagsimula siyang maliit pa lang? O naging ganun na? Paano siya nagkaroon? Bakit? Ano yung pinagmulan niya? Diba? Yun yung isa sa mga misteryo dun sa mga kalikasan. Ikaw, Master, paano mo tinatrato ang mga gamit mo para magkaroon ng buhay? Ito ba lagi ba dinadasalan? O talagang nasa paniniwala lang din talaga? Hindi, malalaman mo ng isang bagay kung buhay o hindi pag makita mo yung bato. Sa akin, malalaman ko yung bato nga buhay dahil siya ay may aura na siya. Makita mo nga buhay. Pagpatay kasi ang bato, walang buhay siya. Magaan, lutang siya, and then hindi siya buhay yung yung nature. Malalaman. Pero kung ang buhay talaga ng bato, ang sama sa bato bantilis,
matigas yan nga bagay. Sa bala rin yan. Mm. Ngayon, yung kidlat, bato rin yan, umiiwas. Paggagamot, yung bulalakaw din, matibay rin yan sa pangunda sa puder. Oh. O, kailangan yung mga bato, pag ikaw manggagamot, malalaman anong klaseng bato. Oo. Para, pag magtanong yung mga tao kung Ano anong yan? klaseng bato, Anong ay klase? alam ka. Mm. O, ganun ang manggagamot, may explain ka sa isang bagay. Mm. Kasi Pinoy agimat ka, kailangan malalaman mo isang bagay. Malalaman mo yung agimat sa kidlat, isampu lang, siya ay nagpapagaling sa sakit at saka nag-iiwas siya sa patama. Yun ang sampul ko. Saka kahit anong bato dyan, may makita ka na, uy, ito kidlat to. Malalaman mo. Malalaman mo agad kasi may alam ka na. Ayun. May alam ka na sa isang bagay. Ayun. So ito no sa mga sa vlog ko kasi kami pumunta sa sa Daraitan. So marami mga mutya, mga bato. Pero hindi lahat ng bato doon mutya. So ang siguro may mga nagtatanong, paano mo malalaman yung isang bato kung may aura? Ito ba'y ano ba? Malalaman ang power sa bato. Halimbawa, sinasabi ko, pag bato nga may guhit is tuloy-tuloy, walang putol. Pag bato nga tagusan, ang power niya ay pangtagus talaga. May bato nga bantili sa kabal siya. Sa kidlat naman niya bato, sa lis bala. At sa kalis bangga, aksidente kulam. Okay, so Ngayon na in-explain ko na. may bato din na panggamot at may pang bato naman iba-iba. Yes. Mga iba-iba siya. Mm. Kaya nga, pag na-explain mo ang isang bagay, siyempre, alam mo na ang power ng isang bagay. Mm. Let's talk about dun sa batong umo. Ang bato umo, Ah. yung tinatawag nila, binabansagan nila nga bato umo. Bato umo, matigas na bagay yan. Bato daw ng engkanto. Bato engkanto daw. Bato Pero engkanto. ang tunay nga bato umo, yung hindi perfect ang hugis niya. At Aw. minamaso, hindi nababasag yan. Yun ang tunay nga bato umo talaga. Parang nung nakaraan, parang may minaso dito, no? O minaso kasi, Tumalsik lang, no? yung mga tao kasi gusto talaga nila malaman ang katotohanan. Ah, Kaya pinakita- sabi ko, edi nasa inyo na, kung naghahanap kayo ng katotohanan, masuhin nyo, nasa inyo na. Pero kayo ang magmaso kasi gusto nyo mabasag gamitan nyo ng lakas. O ngayon, nakita nila nga ang bato mo ni Pinoy Agimat, hindi nila mawawasak. Ayun. Kasi buhay siya. Yung tinawag mo nga buhay, hindi nila mawawasak. Yun ang totoong buhay talaga. Okay. So, Pinoy Agimat, maaari mo bang sabihin dito sa interview na to, sa lahat, sa dami-dami ng mga mutya, para sa iyo, ano yung pinaka-paborito mong kapangyarihan? Para sa akin, sa mga mutya, sa lahat, Isa lang. sa akin naman, ang ginagamit kong mutya, yung mutya talaga nga ihiling mo sa puso, sa isip ng Diyos, Oy. nga matupad ang mga pangarap. Alright. So, wala sa gamit, kundi yan ay nasa dasal. Yes, Number kasama one. dasal. Number 1, dasal. Oh, dasal. Oo. May gamit nga sila, pero... Materialist lang siya. Material! Ang gusto kong malaman. Dasal talaga ang pinaka-the best. Siyempre, sa taas din na... Siyempre, Lord, tulungan nyo. Yes. At, Kasi sa John 1:1 proverb, nabasa ko kasi, sabi niya, sa pagsimula pa, ang Diyos ay salita. Kumbaga, siya ang salita, dasal, ang binigay. Lahat ng mga bagay ay nilikha ko. Sabi niya, pag tinawag nga lahat ng bagay, hangin, tubig, Bato. lupa, apoy, kahoy, dahon. dahon, lahat, mundo, ginawa niya. Pero ang umpisa talaga, ginawa niyang salita, dasal. Ang salita ay ang Diyos. Yan, kasama siya sa salita Siyempre, Diyos. Kaya pala, tuwing ikaw ay nagdadasal, hindi lang basta sa utak lang, binabanggit mo, Master. Yes. Oo. Kaya nga, pag nakaintindi ka na sa John 1:1 Proverbs, salita talaga ang pinaka-the best yung dasal. Pangalawa, kalikasan. Ayun. So, mga materialist lang yon Yes. na susuporta doon sa iyong Katawan, Sa dasal. Number 1 talaga is, hindi kapag ikaw may gamit na, talagang matututo ka na magdasal. Yes. Oo. Kasi hanap ka ng kaligtasan Oo. At tayo, bakit nagdadasal tayo? Siyempre, ang tao may kamatayan,
Normal lang na siya mamatay ang tao kasi binigyan tayo ng buhay. Saka sabihin natin, mamayang 6 o'clock, hindi mo alam kung anong mangyayari ng 6 o'clock. Ngayon, So, mas diba? lamang ka na kung nakadasal ka sa lupa. May sabihin, meron, protektado ka na, Oo. hindi ka, malayo ka na sa panganib. Oh, nakadasal ka, sunod, pag namatay ang tao, may sa kabilang mundo ka, may isang lugar ka na. Kasi mabuti na yung gawa mo sa lupa eh. Pag masama ang gawa mo sa lupa, sisingilin ka rin ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya wala kang pagsawa sa pagdadasal. So, ikaw, Master, tanong ko lang din, gaano ka ba madalas, magsimba? Ako, nadaan ako ng Quiapo palagi. Yun. Nakikinig rin ako ng mensahe ng pari. Yan. Pero ako wala akong pinipili. Ayun. Basta sa mabuting balita, tinatanggap ko yan. Ayan, galing din naman din sa Diyos. Mensahe. Yan ay salita din naman din ng Diyos yan, di ba? Ngayon, siyempre, normal lang na mga mensahe, matatanggap mo kahit sa radyo, mga padre, mga ano dyan. Basta mabuting balita, tinatanggap natin yan. Kaya, ganun lang tayo dito sa Calao, panggamot, tulong sa tao. Saka dito rin sa Calao, mapapansin din nila, marami rin mga paniniwala silang may encounter. Parang, doon pa sa Luneta, meron pa rin bang mga nagdedebate doon? Wala, hindi na ako nakapasyan kasi nandito lang ako palagi. Ang sa akin dito, panggagamot, Kanya-kanya makasiman. paniniwala naman din kasi yan. Kanya-kanya paniniwala. Oo. Kasi hindi natin maano yung tao nga kanya-kanyang paniniwala. Bahala ka sa paniniwala mo. Ako bahala rin sa akin paniniwala. Yun ang way ko. Pero ako, panggamot talaga ako dito. Yun Kaya- ang amano ko. Tutulungan ko kung sino maniniwala, yun ang lapit sa akin, ibibigay ko yung tulong ko para sa kabutihan ng tao. Sige. Ito, Master, maaari mo, syempre, napag-usapan natin yung dasal, no? Mhm. Anong taon? 1993, unang natuto ka. 1993. So, gaano mo katagal kinabisado yung mga ganong kahabang mga dasalan? Ito lang 2018. 2018! Kasi ako naman talaga naghanap ako ng dasal na matibay din ba? Kasi, meron kang may video ka na isang buong dasal. May mga nagko-comment doon. Ang dami. Paano mo nakabisado daw yun? Hindi ko naman binabasa ko lang 'yan. Kasi hindi ako nagme-memorize ng dasal. Binabasa ko hanggang pumasok sa isipan ko. Siguro utos na rin ng tumutulong sa akin nga makapasok yung dasal. Kaya ginagamit ko 'yan sa panggagamot. Kusa lang pumapasok. Kasi ako kailangan ko talaga ng dasal na matibay kasi dito ako sa bangkitan ng gagamot. Kailangan matibay ka sa dasalan. Kasi, Di ka basta-basta dito, lantaran. ibig sabihin, yun nga, lantaran, kahit sino pwede lalapit sa'yo. Yes. Ngayon, hindi natin alam kung may kukontra. Sana wala nang kukontra kasi matagal-tagal na. Kasi wala naman tayong ginawang masama sa kapwa. Ang nakakatuwa nga, Tulong lang. yung unang video mo na nag-viral, yung mga comments, nabasa mo naman siguro yung mga comments doon. Oo, nakandawalaan yata ngayon. Pero ngayon, Nabura yata. yung mga comments dati, mga kontrabida pa yung mga comments eh. Pero ngayon, yung mga bago mong mga video, mga mga naniniwala na. Oo. Sila ngayon mga nagtatanong, kung ano ba yung mutya, ano pa yung mga kailangan pa nilang gawin, ganyan. Yan yung isa sa mga magandang panimula na kahit yung mga, kasi dati, matatanda na lang nakakaalam ng mga ganyan eh. Oo. So anong pakiramdam mo, Master, kung may mga bata nagtatanong tungkol sa mga ganyan? Salamat naman yan, nagtatanong sa akin dahil gusto silang matuto at gusto nilang alamin. Oh. Salamat nga nagtatanong. Ang malaking bagay dyan, nga magtatanong kayo, paano ito? Ayo. Ganun lang. Pero ang maganda, Master, papansin ko marami nagtatanong sa'yo pero hindi ka nagpapabayad. Hindi ka... Hindi man ako, Sinasagot mo naman sila. hindi ako ganun. Ang sa akin naman, kung gusto kang matuto, tuturuan kita Oo. ng tamang pagturo. Ayun naman, kasi
bumili nga sila, may gamit nga sila, pero wala sa tamang pagturo, edi parang baliwala lang din yung ano. Yung, So, tamang pagturo sa gamit at tamang pagdadasal. ayun, Importante yan, yung pagdadasal. ayun. At may mga bawal din nga dapat iwasan para malayo tayo sa mga pangyayaring masama. Ayun. Siguro master ano, yung mga next topic natin, mga next episode natin sa interview is yung mga bawal naman, mga Oo, bawal. may mga bawal. Kasi mahabang usapin din yun eh, mga bawal-bawal. Mga bawal. O sige. Sige master. Ano na lang din yung mga gusto mong ipayo sa mga kakasimula pa lang na meron na silang mga gamit at Sa mga agimat nga nag-aagimat, ang pinakadabista talaga yung dasal. Pangalawa, yung mga kalikasan. Para malagaan natin, ingatan na natin, mahalin natin ang agimat. Pagdating ng panahon, ingatan ka rin ng gamit, Oh. nga ililigtas ka. saka- Yun lang masabi ko sa nag-aagimat sa ganitong bagay. saka para sa akin mga kamaster, no, ang pagkakaroon ng agimat is yung pagtingin sa sariling kultura natin. O ano siya, parang ano na siya, sinusunod na natin yung kapanahunan. Kasi alam mo, ang natutunan ko sa tourism, nung ako'y nandiyan na sa tourism, kapag pupunta mo sa mga probinsya, syempre iba-ibang mga iba-ibang mga katutubo, no, mga Yes. ethnic, no. Meron silang kuwari, may kasalan o may ritual. Bago pumunta ng laot, bago manghuli ng isda, may mga gagawin pa sila, no. Yun yung mga kultura na meron tayo na kailangan pa nating syempre yung mga mutya, mga kaalaman tungkol sa mga kalikasan, is kailangan din natin na matutunan at kultura natin yan eh. Oo, yun ang sinusunod natin. Culture natin yan eh. Yan. Totoo yan kasi maging successful ang isang bagay pag may sinusundan tayo. Kasi tested na yun yung ginawa nung kapanahunan eh. Simple tayo, susunod tayo sa mga ganon yung mga bagay. Tama. Para tayo ay maging successful. Yan. Sige, bago tayo matapos, Master Roger, ano ba yung gusto mong sabihin, Master Roger? Maganda yung sinasabi ni Banjo sa Pinoy Agimat. Kung sino yung nakakuha sa mga katulad ng mga tinatawag na anting-anting, kailangan yung sinasabi ni Banjo nga kasama rin yung dasal, pinakadabesin yon. Kasi dahil halimbawa, di ka nagwa, yung pagwiwish, dasal na rin yan. Yun. Tama ba? May siling mo sa buhay. Kasi kung hindi mo sasabihin di mo babanggit ng mga kailangan mo, hindi rin darating yun. Yes. Kailangan Samahan ng kilos. Parang nagdadasal ka rin eh. Samahan mo ng kilos. Oo. At pitfall. Puso at isip. Puso, at isip, Diyos, likha ng kalikasan. Okay. Tulungan mo po ako. Sige, Yun lang ang hiling ko. sige, bago tayo matapos, Master, ang mga nagtatanong, saan ka makikita? Dito po ako sa Calao, near of Jollibee, pangatlong puno ng Narakri. Ito ay itong likod namin, daanan to, papuntang Luneta Park. Luneta Park. Oo, kasi ang harap to ng Seaman's School. Ay, ano pala, meron pa akong dagdag sa Ah. araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Coming sa Huwebes Santo and Biyernes Santo, yung assemble natin dito sa magpublish sa Harimbakan Anti-Crime, dito mismo sa Calao, mga alas 12 kasi alis ang jeep siguro mga alas 2, diretso sa bahay and then akyat tayo sa bundok. Yung willing magpublish ng Biyernes Santo, Huwebes Santo dito pa rin sa Calao para Dito ang kitaan. dito ang kitaan sa Huwebes Santo para akyat ng alauna alas 2 ng Huwebes Santo sa bundok San Mateo, puro dadaan tayo sa bahay kasi kukunin natin yung niyog langis doon. Anong date ulit yan? 17 and 18. At tapos tayo sa 18 ang pag-blessing. Ang blessing, dalawa ang blessing. Sa alas 6 ng Biyernes Santo, magbi-bless ng umaga. Pagka mga alas 11, alas 12, magbi-bless ng alas 11, alas 12, pangalawang blessing. Ayun. Ngayon, ang preparasyon natin, bring 2x2 ID and by 1 by 1.
O with isa-isa natin, ano yung mga dadalhin nila? 1 by 1, 2 by 2 ID, 1 pieces. Saka 1 by 1, saka 2 by 2, 1 pieces. And then with certificate of NBI clearance. Document, NBI clearance. Kailangan yan sa ID. Number 1. Magpa-blessing ka, magpirma ka sa application form namin para ikaw legitimo nga haring bakal anti-crime. Siyempre, sa mga nagtatanong, bakit ang daming mga requirements? Pero siyempre, certificate kasi yan eh. O kasi Legal ID yan eh. under of registration of section of commission Ayun. sa legality nga purposes bilang harimbakal, magkakaroon tayo ng requirement para assurance sa tao nga siya ay maging harimbakal nga walang krimen nga ginagawa. Pero, Master, pagdating naman sa cash, ano ba, magkano ba, ano ba dadalhin nila? Ang sa expenses, personal, Pocket money. divide nimo, sasakay tayo ng jeep. Kung magkano ang expenses pamasahe papunta doon, yun ang sisingilay namin. Ayun! Alam Kasi mo, siyempre, magrerenta ng jeep eh. Jeep, Oo, jeep. oo, yes. Ngayon, ang sa pagkain, kung hindi kayo kakain, tubig lang. May baon naman kasi sila. Bahala na kayo kung magpasting kayo, hindi. Pero kung magplano ka, magpaturo ka sa akin sa panggagamot, kailangan magpasting ka sa on the day. On the day of 2 days, walang kain. Or 3 days. Okay, so ang number 1, ang pocket money and then yung pag-ambag doon para sa jeep. Opo. And then yung budget foods sa personal nyo kung gusto kayong kakain. Budget 10,000. Hindi. Ano lang, mababa lang sa pamasahe, kahit 100 lang sa pamasahe. Sunod yung sa pagkain. Okay. Kasi gasolina ng... Marami namang sponsor sa pagkain. Wala nang problema sa pagkain. Ng mga 1,000. Kunti-kunti lang. Depende sa'yo. Kung may baong ka, hindi. Importante, mahalaga, maka-appear ka sa Martes and Dennis nga blessing natin. Ayun. Saan nga daw? Saan nga daw yung pupuntahan? Near place, a symbol, Calao. Kalaw. Calao, Manila. And then, final symbol, Rizal? hindi, Silangan San Mateo Rizal, P6. San Labas. Mateo Rizal. Silangan Barbara 1. Kanong budget kailangan? Kaya Ano lang ang budget? Pamasahe lang at pagkain nyo. Pagka-pork? siguro ano Oo. lang doon, yung pocket money, siguro Kano kaya? malaki na yung 500 Ang doon. budget, kahit mga 500 lang budget sa pagkain at sa pamasahe. Ang mga kayo, 1K na kahit mga 1K ang lang naman. pag-blessing, alam nyo naman, ang pag-blessing, siyempre, kung magpapa-ID kayo agad, prepare nyo na rin yung sa registration for ID para ipapasok natin kang founder sa kantatay, ma-release agad ang yung ID within 10 days or 5 days, 6 days. Kasi papasok mabilis, pa yan sa Krami. Mabilis ang proseso ng ID Oo. kumpara doon sa national ID na hanggang ngayon. Kasi kapag ano ako- malang ito eh. Kasi yung mga pangalan nyo, ipapasok yan sa encoder, sa anti-crime, sa may encoder. Kasi may pangalan kayo sa Krami. Papasok yan doon. Kaya pala may NBI. O kasi ang grupo kasi idadaan natin sa yung malinis ang proseso ba, hindi tayo tatawagin niya kulto. Wala kang rehistro, nagtatayo ka ng isang grupo. Ngayon, pwede ka ireklamo ng government anti-gathering. Kasi Gumagawa ka ng samahan dyan, ha? anti-gathering. Bawal na yung anti-gathering. Bawal yan. Kasi Malaman nila anong samahan to, tungkol saan. Siyempre. matama nila kung totoo ito. Hindi kasi yung ID, susuriin nila yan. Titingnan nila yung SIC kung hindi ba ano doon, expire. Pag may expire yung date ng ID mo, siyempre, pwede ka ireklamo ng government na Anti-gathering ka dyan, ha? tumatakbo pa yung grupo nyo nga wala na pala permiso. Siyempre, magtataka sila. Ulihin kayo. Ba't kaya nagpulong-pulong to? Nung plano ng mga to? Bawal yan sa gobyerno natin. Baka isipin na, kasi turista, ano pa? Kaya malang pinayagan tayo nga natayo ang grupo dahil ang tungkulin natin
makapamilya, makatao, makabayan, makadiyos. Kaya nga sa tamang hangarin tayo, papakita rin natin nga ang tao, totoo yung gawa natin para madipinsahan yung bayan natin din. Okay. So, kailangan, bago kayo makapasok kay Master Banjo is marami yung mga requirements. Huwag yung kalimutan ng requirements, lalong-lalo na yung NBI. Oh. Kasi, Ang makapasok dito, yung mga mabubuting tao lang. mabuting tao. Mamaya, gamitin pa yung kaalaman sa masama. Mabubuting tao at saka yung nakakatulong sa bayan at pamilya at Diyos. Yung tamang proseso ba? Gagawa tayo ng grupo nga tama sa proseso, nga tumagal din. Kahit maliit lang grupo, pero totoo siya na tao. Ayun. Yun lang ang Ayos. masabi ko. Sige, maraming salamat sa iyong oras, Master, at pinaunlakan mo kami sa iyong interview. Salamat At, sa mga kapatiran natin na nag-interview ka Pinoy Agimat sa araw ng Martis. ang tamang-tama itong interview na to kasi para sa parating na mahal na araw ay ma-update sila. Diba? Ma-update sila. At pasensya na, Master, ito lang yung kaya kong ano. Maraming salamat sa Pamerienda ni merenda Tasma. ni Bert Portilla Vloggers ng Ayun. Pinoy Agimat. Paalam. Bye-bye!